Talkback off. Morning guys, papasok na naman ako sa aking trabaho and andito po ako ngayon sa loob ng MRT at tayo po ay papunta sa work. So panibagong araw na naman ng ating pong buhay sa araw na ito. Is a good Tuesday sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, mga subscriber natin sa ating YouTube channel. And ayan, ako po ay papasok sa work sa Cubao habang inaantay ho natin yung pag-andar ng MRT. Andito po ako, so i-like po ninyo ito. Like Good Morning Philippines, hashtag Advocacy MRT. Yan. Good morning din po sa pamunuan ng MRT line MRT 3. Yan. Like DOTR and sa lahat po ng pamunuan. Yun. So andito ho ako at papasok po ako sa trabaho. Napakasarap, ang lamig. So, good morning kuya. Yan, kuya, baka gusto mong may batiin ka, naka-YouTube tayo. Yan. Saan po kayo uwi, kuya? Galing kami Cavite. Galing po kayong Cavite. Bali, papasok po kayo sa trabaho. Punta lang kami dun sa, punta kami sa Show Boulevard. Show Boulevard. Okay. So, katabi ko dito si kuya. Ano pangalan mo, kuya? Kuya Ronnie. Kuya Ronnie. Pwede ko ba umarap sa akin, kuya, saglit? Yan. Kuya Ronnie, no? Taga saan ka, kuya? Saan? Dito sa Cavite, sa Bacoor. Sa Bacoor, Cavite. Malapit kayo sa Tagaytay, kuya, no? Oo, mismo. Ayan. So, good morning si Kuya Ronnie. Katabi ko po dito. Ayan. So, i-take off na po ang aeroplano. Joke. Yan, umandar na po kami. And yan. Like nyo po ito, follow. Hashtag MRT. Yan. Hashtag Good Morning Philippines. Hashtag Advocacy MRT. Yan. Umandar na po kami. And so good morning guys. And I hope na sa ating programa bukas sa Facebook, please like and share din. Yan. Yan. So, sisimulan ko po yung pag-share. Total, libre naman po. At pwede na tayong magsalita. And ako po muna ay magpipray sa atin habang po tayo ay nagbabiyahe. Father, we thank you Lord this morning, Panginoon. Salamat po sa aming pong mga buhay na binago mo. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw at kalakasan na siya pong pinagkaloob mo sa bawat isa. And Lord, I pray na sa akin pong pagbibigay ng mensahe ay maging mapagpala ang bawat isa at sa lahat po na makakarinig. And I pray, Panginoon, na kami po ay daluyan mo ng pagpapala at ingatan mo po ang aming pong mga pamilya na naiwan at maging sa trabaho, ingatan mo po kami saan man po kami mag-work, saan man po kami papasok, Panginoon, ay patuloy mo po kaming samahan at patuloy mo po kaming ingatan. Po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. So, according to the Bible, marami tayong mga nababalitaan, mga issues na tinatawag nating bad news. But sa Biblia, mayroon pong good news. So ito yung dapat na malaman natin, ang good news. According to the John chapter 3 verse 16, sabi dito, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So because of love,
Naparito ang Panginoon para tayo ay Kanyang hanguin sa madilim na yugto ng ating pong buhay. Hanguin tayo sa mga makasalanang mundo at higit sa lahat, ipakilala na mayroon tayong Diyos. Mayroon tayong Ama sa langit na handa tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Sabi nga nila, dito sa ibabaw ng mundo, walang forever. No. Walang forever sa ibabaw ng mundo. But because of eternal life na binigay ng ating pong Panginoong Jesucristo, mayroon pong forever. Ano po yung forever na yon? Forever, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Inamin mo na ikaw ay makasalanan, pinagsisihan mo, at ikaw ay nangako na muling hindi na magkakasala pang muli. Ngunit hindi po maiwasan yung pagkakasala dahil nasa mundo pa lamang tayo. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan na tayo ay magsisi, kalayaan na tayo ay magbalik sa Panginoon. Sabi po dito ng John chapter 3 verse 3, mga kapatid ko sa pananampalataya, sabi dito, maliban na ang tao ay may panganak na muli sa Espiritu, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. No? So according to the Bible, to the John chapter 3 verse 3, sabi niya dito, maliban na ang tao ay may panganak na muli sa Espiritu, ay hindi mo makita ang kaharian ng Diyos. And verse 5, sabi dito, maliban ang tao ay may panganak na muli sa Espiritu, hindi mo makita, hindi mo mapasok ang kaharian ng Diyos. So ito po yun, no? Dalawa. Nung panahon po ng pandemic, tayo po ay, ang buong mundo ay nanahimik, nagsara po ang mga negosyo, nawala po yung ating kalayaang magsalita, nawala po yung marami tayong protocol, ngunit salamat sa Panginoon, God grace, sapagkat malaya na po tayong lahat. Purihin po ang Panginoon. And according to the verse 7 ng John, sabi dito, do not marvel, you must be born again. So ano ibig sabihin ng born again? Religion ito? Hindi po. Tayo po ay matagal na inalipin ng tao sa pamamagitan ng tradisyon. Ang relihiyon po ay dinalaho ng mga pagano, dinalaho ito ng mga dayuhan at ipinakilala po at ipinamulat sa atin ang tinatawag na tradisyon. Born again, ito po nung ikaw ay makasalanan pa sa mundo, simula nung kinilala mo ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng buhay mo, ikaw ay na-born again at ikaw ay sumuko sa Panginoon. Alam niyo po, ako ay isang visually impaired. Bulag po ako sa pisikal, ngunit ang aking pong kaisipan, ang aking pong puso ay hindi po bulag. Nakikita po natin ang katotohanan. Ngayon, kahit po ako bulag, gusto ko po kayong akayin. Saan po kayo akayin? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa araw pong ito, dahil napakakapakinig ka ng salita ng Diyos, ikaw ay pinagpala. No? Ulitin ko lang po, kahit anong relihiyon mo, wala pong kinalaman ng relihiyon dito. Maniwala po kayo at maniwala ka na ang relihiyon ay walang kinalaman sa salita ng Diyos. Sapagkat, sino po ang ating pinapakilala? Si Jesus na tagapagligtas ng ating pong buhay. So, nagsishare lang po ako. So let us pray po tayo mga kapatid. At kung ikaw ay makapakinig at kung ikaw ay gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, kung gusto mo ikaw ay pagalingin ng Panginoon sa karamdaman mo, ikaw ay sumunod sa panalangin. So sorry po sa MRT at tayo po ay kailangang maghayag ng mabuting balita. So let us pray. Sumunod lamang po kayo sa panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito na nakilala kita. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin mo po ako. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso, inaanyayahan kita na pumasok ka dito bilang Diyos, Hari at sarili kong tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Ako'y pinalaya mo, ako'y pinatawad mo. Simula ngayon, ako'y maglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas. Amen and Amen. Ako po'y mananalangin sa inyo, Father. Salamat po, Panginoon, sa oras pong ito. And Lord, I pray for safety sa lahat po ng mga pumabiyahe, Panginoon. Ingatan mo po ang driver ng tren. Ingatan mo po, Panginoon, ang mga empleyado ng tren.
at ang lahat po ng mga nakasakay dito, Panginoon, na nakapakinig ng mabuting balita. Lord, Ikaw po ang patuloy na mahayag at matanggap nila sa kanilang puso at makilala kanila bilang Diyos at Hari ng kanilang buhay. Panginoon, salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming po tagapagligtas. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon at dito po nagtatapos ang aking pag-share. So maraming salamat po and to God with the glory. Si Lord ang patuloy po na mahayag sa ating mga buhay at ang pag-ibig ni Kristo ay ating matamasa ngayon. Thank you and God bless all sa lahat. Talk back on. Back button. Windows system live. Tab again to stop.